So mga sangkay, nakita na nga ng buong mundo kung gaano po itong Israel kalakas pagdating po sa puwersang militar. Lahat po ng mga pinuno, halos mga sangkay ng mga grupong bumangga sa kanila, napabagsak po nila. Subalit ngayon mga sangkay, mayroon pa pong isa na gusto pong kalabanin ang bansang Israel. Ang tanong dito, kakayanin kaya nila mga sangkay? Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ayun nga po, kamusta po kayong lahat mga sangkay? Naway okay lamang po kayo. At sa oras na ito, pag-uusapan po natin itong gulo dyan, digmaan sa Middle East, mga sangkay, na mukhang nakikita na po natin kung sino po talaga yung panalo dyan. So, bansang Israel na naman, ngayong yung pinakamataas na leader mga sangkay nitong Hamas, wala na. Ngayon, mayroon pong nagmamayabang na Isang grupo ito mga sangkay na funded din po ng Iran. Ang tanong dito mga sangkay, itong nagmamalaking grupo, kakayanin kaya nila ang puwersa ng Israel? Pag-usapan po natin yan mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.31 million subscribers na po. Ilang tulog na lamang po, 1.4 million na naman po tayo mga sangkay. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto maganda pag-usapan to mga sangkay. Kasi, ano to ngayon? Trending. Pinag-uusapan po talaga international. Itong ganap dyan sa Israel. Kasi, ang pinuno po mga sangkay ng kanilang kalaban, ito pong pinuno na ito, siyang dahilan kung bakit umusbong ang digmaan dyan sa Middle East. Wala na. Na-eliminate po ng Israel. Subalit, mayroon pong nagmamalaki. Eto mga sangkay. Hezbollah, sabi po dito na ngakong papalakihin ang digmaan daw po. Well, tingnan po natin mga sangkay kung papasa po sila. Handang paigtingin pa ng Hezbollah ang kanilang digmaan sa Israel dahil sa pagpatay nito sa pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. So yan po yung pahayag mga sangkay ng Prime Minister ng Israel. Ang Hamas matapos mapatay ng Israeli military si political chief Ismail Haniyeh sa Tehran. Ayon sa mga Western leaders, ang pagpaslang sa naturang Hamas leader ay nagbubukas ng posibilidad sa pagsulong ng tigil putukan sa Gaza. Okay, so actually, yan po talaga yung pinaka mga sangkay, pinaka goal ng Israel ngayon, matapos na po ang digmaan. Ang gusto nila lamang po nila mangyari, lahat po ng kanilang mga kalaban dyan na nakapaligid, na funded po nitong bansang Iran, ay sumurrender na lang. Pero ang tanong dyan, surrender kaya mga sangkay? Ngayon nga, mga sangkay, nagmamalaki pa, diba, itong Hezbollah. Pero ang pinakamalala talaga dyan, mga sangkay, yung Iran. Kasi ito po yung big boss nila Lahat po ng mga grupo dyan, na nakapaligid po sa Middle East, ang nagpopondo po, itong Iran. Pero mga sangkay, itong Hezbollah, tingnan po natin kung gaano nga ba kalakas ito, at kung kakayanin po nila ang Israel. Ngayong halos lahat po ng mga pinuno nila, mga sangkay, paubos na. Halos nga wala na mga sangkay kasi napabagsak na halos lahat. Ngunit ayon naman kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ay wala itong planong tumigil hanggat sa hindi pa naisosoli ang mga hostage ng Hamas. So hindi pa matatapos tong gulong to mga sangkay. Kasi may mga hawak pa po yung Hamas Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, hindi pa daw, while this is not the end. Hindi pa po, mga sangkay. Pero, mayroon pong ibinahagi dito ang Israel. Mangyayari lamang po, kahit kinabukasan kaagad, matatapos ang digmaan nito kung lahat ng mga kumakalaban sa kanila, magiging maayos na mga sangkay. O susurrender. It's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. Ito para sa Gaza. This war can end tomorrow.
It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Yan po yung mga sangkay, message ng Prime Minister ng Israel. Ganun lang kasimple. Bukas na bukas kaagad, sabi po ni Netanyahu, tapos na ang digmang ito. Kung susurrender sila. At ibibigay na lahat ng hawak nila. Kasi yung mga hawak po nila, mga sangkay, iba't ibang mga bansa, hindi lang po talaga mga Hudyo yan eh. Marami mga ibang lahi pa yung hawak nila, mga sangkay. Hamas is holding 101 hostages in Gaza, who are citizens of 23 countries. Grabe, 23 countries po yan. Magkakaibang mga bansa, hawak po nila ngayon. Citizens of Israel, but citizens of many other countries. Diba? Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. Actually, itong Israel, mga sangkay, kung ano po yung kanilang sinasabi, nagkakatotoo talaga no? Limbawa na lamang po, mga sangkay, yung hinanting po nila yung mga pinuno na maraming mga leader Yun po kasi kaagad yung nila, pinunterya. Kasi kapag wala nang namumuno, wala na mga sangkay. Talagang babagsak po ang isang grupo. So kinakabahan na ngayon yung Iran at iba pang mga grupo dyan. Actually, itong Hezbollah, hindi ko alam kung ano to mga sangkay, kung legit ba talagang papalag sila. Tingin ko kinakabahan na rin to Kasi syempre, nakita po nila kung paano po trumabaho itong mga sundalo ng Israel. Maliit lang na bansa po yan, mga sangkay, no? Pero magugulat ka, ganun sila kagaling pagdating po sa militar. Marami ng mga eksperto na nagsasabing ang pagpatay kay Sinwar ay maaaring magbunga sa paglawak o paglaki pa ng gulo sa Middle East. Sinabi naman ni US State Department spokesperson Matthew Miller, tumawag si President Joe Biden kay Netanyahu upang batiin siya sa kanilang matagumpay na operasyon laban kay Sinwar. A few things about that. First of all, as you know, we've been trying to achieve a ceasefire that returns the hostages home, alleviates the suffering of the Palestinian people, and ends the war for many months now. And the chief obstacle to reaching that ceasefire and bringing it into the war has been Sinwar, who has... Yan po kasi talaga yung dyan, utak. Yung arkitekto ng gera na yan. Kung papaano po humantong, di ba? October 7, 2023. Diyan po talaga nangyari mga sangkay, nagulantang tayong lahat. So, yan ang binati po ng Amerika, itong Israel. Has refused to negotiate at all in recent weeks and has said no time and time again. That obstacle has obviously been removed. So you know the proposal that has been... Dagdag pa nito na si Sinwar ay nagsilbing isang malaking balakid sa negosasyon sa pagitan ng Gaza at Israel. Correct. Exactly. Yun po talaga. Dapat doon pa itong mga sangkit tapos na kasi itong si Sinwar, which is na-eliminate na ngayon, yan po ang nagiging hadlang. Kasi nga po siya yung mastermind Para sa isang ganap na tigil putukan. Nagsalita naman ng Iran tungkol sa kanilang posisyon sa naturang insidente. Ito, gusto ko marinig, ano ang posisyon dito ng Iran? Kung saan sila'y nanindigan sa kanilang misyon sa naturang rehiyon. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Grabe, no? Nagkukulaps na daw po lahat ng mga grupo, mga sangkay na binild up ng Iran. Nasrallah is gone. Ito po yung mga leader na nangawala na po ngayon, mga sangkay. Pinapangalanan po ni Prime Minister. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. Grabe. Medyo nakakilabot yung na to, mga sangkay. Tingin nyo ba? Ito lang yung tanong ko. Tingin nyo ba, mga sangkay, talagang ito pong Israel ay ginagabayan ngayon ng Panginoon sa digmaan? Kasi, just imagine guys, itong bansang to, sobrang liit na bansa. Hindi nga po sila nangalahati sa kalahati ng Iran. Napakaliit, mga sangkay.
pero sobrang lakas pagdating po sa digmaan. Hindi po basta-basta. Nakaraan nga mga sangkay, sabi po ni Netanyahu, sila ay mananalo kahit wala ang tulong ng West. Yun po yung kanilang sinabi. At isa po sa pinaninindigan nila mga sangkay, dahil nga po, ang bayan na ito ay sinasabing bayan ng Diyos. Diba, mga sangkay? Pero alam nyo, yung mga sundalo dyan sa Israel, may mga halo po dyan, mga sangkay. Iba dyan, mga Muslim. May mga Pinoy din po ng mga sundalo dyan na matatagal na pong namumuhay sa loob po ng bansa ng Israel. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. Okay, so anong sa tingin nyo, mga sangkay? Kakayanin kaya ng Hezbollah itong Israel? Ngayon yung isa nilang kalaban, na-eliminate na po yung mga leader. Isusunod na ba yung Hezbollah? Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, maganda po yung topic natin dito mga sangkay. Nakapupulutan po talaga ng kaalaman at aral. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.